Isang pagbati mula sa pangalan ng ating Panginoon. Ito po uli ang Pastor Mike Digan ng The Baptist Hour, Hardin ng Panalangin. Muli po tayong pagpalain ng Diyos at ating kamtin ang kanyang masaganang biyaya sa araw po na ito. Magandang hapon po, Preacher Lester at kay Ma'am Sheila din po sa inyong tahanan. Magandang hapon po, Pastor Mike, Ma'am Joyce, at sa Digan family. Magandang hapon din po sa lahat ng nakakasama namin ngayon online. Amen. Tayo po ay mananalangin at pagkatapos po natin manalangin, tayo po ay umawit ng isang Tagalog na himno na I must tell Jesus, tanging si Kristo ang lalapitan. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, minsan pa kami po ay lubos na nagpapasalamat sa kalayaan ng paglapit, kalayaan po ng panalangin ito, maging ang mga gawain po na nagaganap sa online, sa social media. Maraming salamat po dahil kahit papaano na kami ay nasa ganitong kaparaanan ay naikakalat po ang inyong banal na salita. Patuloy po kaming umaasa sa mga panalangin tinutugon po ninyo at sa patuloy pong mga mirakulo na ginagawa niyo po sa amin. Hawakan niyo po ang Preacher Lester, ang Ma'am Sheila sa kanila pong pangunguna at paghawak po sa hardin ng panalangin. Maraming salamat po sapagkat ang linggong ito ay patuloy na pinupuno ng mga panalangin at paraan din ito kung paano po kami nakikipag-usap sa aming Panginoong Hesus. Maraming salamat po, kami po inyong hawakan, inyo pong kasihan ang gawain ito ng inyong banal na espiritu, ng inyong langis. At patuloy po kayong gumawa maging sa aming mga kaibigan, sa aming mga loved ones, sa mga kamag-anak po namin na sila'y makakilala sa aming Panginoong Hesus. Hawakan nyo rin dakilang Diyos ang aming koneksyon, ang kuryente, ang aming internet na wag po magkaroon ng aberya at hanggang sa matapos po namin ang gawain ng panalangin. Ang lahat po ng ito ay aming hiling sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen at amen. Awit po tayo. I must tell Jesus, tanging si Kristo ang lalapitan. Ready, go! May pagluha at may pasanin, tanging kay Kristo ko dadalhin. Aking alam na siya ay tutulong, mahal ako ng Panginoon. Tanging si Kristo ang lalapitan kung may pasanit kahirapan. Tanging si Kristo ang aasahan, karamay siya sa bawat araw. Number 2, kung may tukso't pagsubok sa buhay, ang kahirap ay sumapit man, ang tatawag ay si Yesu Kristo. Laging panatag ang puso ko. Koro! Tanging si Kristo ang lalapitan kung may pasanit kahirapan. Tanging si Kristo ang aasahan, karamay siya sa bawat araw. Pangatlo, si Kristo'y laging sumasaklolo kung may panganib sa buhay ko. Tunay na di niya pababayaan, ang sa Kanya ay nananangan. Tanging si Kristo ang lalapitan kung may pasanit kahirapan. Tanging si Kristo ang aasahan, karamay siya sa bawat araw. Pang-apat, sa daigdig ang aking kaaway, dyablo laman at sanlibutan. Layo ng Diyos ay di matatalo, ang tagumpay ko'y naka... Amen. Go ahead.
Tanging si Kristo ang lalapitan kung may pasanit kahirapan. Tanging si Kristo ang aasahan, karamay siya sa bawat araw. Purihin ang Panginoon. Preacher Lester and Ma'am Sheila. Maraming salamat po, Pastor. At ngayon po ay dadako na tayo sa pagbabasa po ng ating mga nalikom na prayer requests, praises, at maging ang celebrations po ng birthdays. At kung meron pa po kayong gustong ipag-pray, ay maihahabol pa po natin ito mamaya sa ating prayer time. Mag-comment lamang po kayo sa ating Facebook Live. Tayo po ay nagpapasalamat at nagpupuri sa Panginoon sa nakaraang linggo, sa mga nagdiwang po ng kanilang kaarawan noong October 24 po ang Pastor Louie Pactao, noong October 25 naman po ang Pastor L.A. Marcaida, at noong October 26 naman po ay si Joy Panes, siya po ay isa ring pastor's wife. October 28 naman po kahapon ang Sister Rowena Fausto at si Jillian Shapno po ay nagdiwang ng kanilang mga kaarawan. At ngayong araw pong ito ay nagdiriwang ng kanilang mga kaarawan sina Pastor Pitts Balarag, Angelo Entor at si Rafael Valdez. Bukas naman po ay ang kaarawan ni na wala na pala, ito ba, hanggang ngayon lang po pala. So kami po ay nakikiisa sa kasiyahan at pagpalain po kayo ng Panginoon sa inyong mga isa pang taon na nadagdag sa ating buhay. Tayo naman po ay nakikiisa rin sa pagdiriwang ng mga wedding anniversaries naman po. Noong October 25 po ang Brother Gilbert and Sister Sharon Gesmundo. At noong October 28 naman po ay ang Pastor Rodel and ang Sister Sheila Torres. At sa darating po na October 31 ay nagdiriwang ng 29th Church Anniversary ang Kogyo Baptist Church sa pangunguna po ng Pastor Edwin Kimno. At ang ating pong pastor ay pupunta dyan bukas at sapagkat siya po ay isang guest speaker. Pagprintin po natin ng ating pastor at siya po ay gabayan ng Panginoon. At naman din pong pagdiriwang ang 5th anniversary po ng MIBC Silangan sa darating po na November 21 under naman po sa leadership ng Pastor Mike Digan. Purihin po ang Panginoon sapagkat mayroong 4 po na mga kaluluwa ang naligtas last week. At isa nga po dito ay bunga ng Hardin ng Panalangin. So, lagi po tayo nagpapasalamat sa mga kapatiran po natin na nagtatag ng kanilang mga mahal sa buhay, mga kaibigan. At ituloy nyo lang po sapagkat ang your labor is not in vain, sabi nga po ng Panginoon. At nagpapasalamat po tayo, nagpupuri tayo sa Panginoon dahil po dyan. At pinupuri din natin ng Panginoon sapagkat naging successful po ang 4th World Evangelization of Bacoor Baptist Church. Ito po ay ginanap noong October 26 under naman po sa leadership ni Pastor Joshua Arias. At ang Sister Carlota naman po ay nagpupuri sa Panginoon sa kanyang mga natanggap po na blessings at sa protection po and provision ng Panginoon sa kanya at sa kanyang family. And from Sister Alexis Salazar naman po, praises sapagkat natapos na po ang kanyang prelim exam at pasado po ang kanyang mga grades. And from Mrs. Del Paldeng, siya naman po ay nagpapasalamat sa mga nanalangin po para kay Gian. Siya po ay madi-discharge na at patuloy lang po natin siya ipanalangin at purihin po ang Panginoon. At from Mambel Paraiso naman po, praises and thanksgiving from me, sabi po niya rito, sapagkat last Monday naman po ay shockwave. Meron ginawa ata sa kanya na ang procedure po ay shockwave at nagpapasalamat po siya sa provisions ng ating Panginoon at sa mga nanalangin po para po sa kanya. At purihin ang Panginoon at patuloy po natin siyang ipanalangin para po sa kanyang complete healing. At ngayon naman po ay dadako tayo sa ating mga condolences. At tayo po ay nakikiramay kay Brother Nalito Adig at sa kanyang pamilya sapagkat sa mga kabilang buhay na po ang kanyang uncle na si Romel Severino, siya po ay pinag-pray po natin kahapon, ngunit siya po ngayon ay yumaon na.
Dadako naman po tayo sa ating mga pananalangin para sa mga mahal natin sa buhay na may sakit. At nagpupuri po tayo sa Panginoon sapagkat wala na pong nakalista dito sa ating brethren with, and loved ones with COVID. So purihin po ang Panginoon at nawa po ay patuloy na mawala na itong pandemya na ito. At sa atin po namang mga kapatirang may sakit, pinapanalangin po ni Sherlyn Valdez, ang kanya pong anak na si Alex Valdez, siya po ay may sakit. At nilalapit naman po ni Sister Percy Zapata, si Emma Mish, siya po ay mag-undergo ng brain tumor surgery. Panalangin din po natin si Dang Soriano from, ito po ay prayer request ni Brother JB, sapagkat siya po ay may vertigo. At ang prayer request naman po for the sick ni Sister Dang Chua ay continuous healing and strength for her tita po na si Tita Cora Castillo San Jose. At magkaroon po ng improvement ng immune system ni Liza Rojas. At nilalapit din po niya si Yen Uy Lua Madsarevic para po sa recovery from surgery. Maging si Ana Pulido po sapagkat siya po ay may goiter. Dadako naman po tayo sa mga prayer request from Ma'am Joyce ay kanyang nilalapit ay ang Sister Milka and Brother Shan para po sa kanilang vaccinations at ang second term po sa BMO BBS. And from Pastor Nelda Tur naman po ang kanya pong nilalapit ang 7th World Virtual Missions Conference of MIBC Cavite. Ito nga po ay gaganapin bukas. Nawa po ay maraming kaluluwa ang maligtas, marami pong tumugon sa panawagan ng Panginoon. From Ma'am K. Shop na naman po, nilalapit niyang patuloy ang Nanay Lily Fernandez para po sa kanyang pangangailangan ng prosthetic legs. Sa procedure po na gagawin para dito, maging ang financial needs na kanila pong kakailanganin. Nilalapit naman po ng Sister Carlota de Guzman. Ang kanya pong panalangin ay salvation po of loved ones, good health, at extra blessings, maging ang pag-iingat po ng Panginoon sa kanila, sa kanilang pagtitinda, maging sa kanilang mahal sa buhay, sa kanila po mga paghahanap buhay. From Sister Alexis Salazar naman po, ang kanyang nilalapit ay ang Brother Alexander and Sister Irene para po sa kanilang wedding preparations. From Brother JB naman po, ang kanyang panalangin ay si Brother JB maging ang kanyang relatives man po at si Jane maging ang kanyang staff ay patuloy na ingatan ng Panginoon at nagpapasalamat din po siya sa prayer sapagkat binisita po sila ni Jane. And then patuloy natin ipanalangin si Christine para po sa kanyang bar exam. From Sister Baby Villamel naman po, patuloy niyang nilalapit si Sister Sarah Villamel para sa second dose ng vaccination. Ito po ay natapos na kahapon at we are praying for minimal effect po sa kanyang kalusugan. At from Pastor Russell Cabarubias naman po, ang kanya pong panalangin ay good health and strength para po sa kanya at sa kanyang buong pamilya. And from Brother Nick Anthony Casiao, ang kanyang panalangin ay makakuha po siya at maipasa po niya ang APF SAT exam. At patuloy din po nating ipanalangin si Pastor Neil K. Kep. Siya po ay masama ang pakiramdam. Meron po siyang backache. Panalangin po natin na siya po ay hawakan ng Panginoon. And from Ma'am Baby Villamel naman po, patuloy natin ipanalangin si Marife Kakam. Siya po ay kasalukuyan pong nasa ICU. Patuloy po natin ipanalangin ang ating mga expectant mothers, sina Sister Jemima Balarag, Sister Mary Jean Dorado, Mrs. Cheryl Encarnacion, Mrs. Cheryl Cruz, Sister Lisa Villar, Khadija Legaspi, Joyce Avancena at si Hikaru Satosan. At patuloy nyo lang pong kaming sabihan kung meron po kaming na-miss out sa mga expectant mothers at ipaki-update din po kami kung meron na pong nakapag-deliver or nag-undergo na po ng delivery. Patuloy din po natin ipanalangin ang ating mga elders and senior citizens, maging ang ating widows and widowers, ang Nanay Rosa Gutierrez, ang Nanay Elvie Rivas, Mami Baby Villamiel, ang Tatay Ferdy and Nanay Amiha Nyabut, Uncle Isaac and Auntie Jovita Digan, si Ima Zeni Paras, ang Sister Helen Ortiz Paras, sina Tatay Tony and Nanay Chedeng Chua,
ang Nanay Norma Castillo, si Ma'am Susan Orara, Mama Evelyn Kekep, Sister Linda Gesmundo, ang Tatay Sunny and Nanay Winnie Crame, Preacher Pete Magat, ang Preacher Rennie, and Ma'am Esther Orhino, Brother Frank and Sister Percy Zapata. And then let's also pray for Nanay Lydia and Tatay Efren Inocencio, Nanay Lourdes Mercalessia, Tatay Nick and Nanay Lilia Santos, ang Nanay Nati de la Paz, Sister Dory Santos, Sister Dory Esguera. Panalangin din po natin ang Nanay Faye Carpio, si Cora San Jose, Neng Gatdula, si Luz Castillo, Noemi Murray, Lourdes Castillo, Toto Castillo, ang Ninita Saria and Edith Santos, maging ang Tatay Nori and Nanay Norma Santos na nasa Nueva Ecija. Tayo po ay patuloy na manalangin upang sila po ay patuloy na bigyan ng comfort ng Panginoon at provisions sa atin pong pang-araw-araw na pangangailangan. At mamaya naman po ipapanalangin din po natin ang families po na members ng MIBC Silangan, maging ang mga families po na ipinagpe-pray po natin. And let us also continue to pray for our frontliners from the Philippines, Mr. and Mrs. Patrick and Joyce Avancena, Sister Sharin Gloriani, ang Sister Winnie Bolalin, and Brother Bon Halili. Sa USA naman, ang Mr. and Mrs. Marvin and Shalom Legaspi, Noel Digan, Gamaliel Digan, Maresha Legaspi, Nicole Digan, and Eva Digan. And from Canada naman po ang Mr. and Mrs. BJ and Melty Villamiel. And from London, Rani and Judith Castillo. Patuloy natin ipanalangin ang ating mga kapatiran abroad, ang Preacher Gary Chua and family from the US, ang Brother Joey Digan and family from the UK, ang Sister Ami Kayabyab and family from Spain, si Marjorie Vicente po from Kingdom of Saudi Arabia, Dr. Marilyn Cabantog from the US, ang Preacher Jonathan Siapno, siya po ay isang seafarer, Mary Ann Santos from Saudi Arabia, Dr. Evan and Mina Chua and family from Taiwan and USA, Alan Castillo from New York, USA, sina Brother Gilbert Gesmund and family sa Singapore, Ryan Clemente and Jane Clemente sa Kuwait, si Maria Teresa Castillo from the US, Eloisa Tuason, and Dr. Sonia Castillo Morena na taga-US din po. Let us also continue to pray for our pastors, our missionaries, maging ang mga online ministries, ang Hardin ng Panalangin, of course sa pangunguna po ng aming Pastor Mike Digan, kasama po ng mga kamanggagawa na Preacher Gary Chua, Preacher Jabez Orara, maging ang Brother Sam Digan. And ang bountiful feasting of the divine verses with Bishop De Vega, mga kaagapay, may kaagapay with Pastor Nel Datur, of Word and of Prayer with Pastor Neil Kekep, Hope Goes On with Pastor Jess Marasigan, ang Kape with Pastor Yuvel Valdivilla, Salita ng Buhay ng BHBC Tanay sa pangunguna po ng Pastor Greg Peralta, Pastor Jojo Paranan, and Pastor Roldan de los Santos. Ang Bread Talk po sa pangunguna ng Pastor Robert Victoriano, ang online Bible study po ng VFBC Muntinlupa, ang LWBC Caloocan sa pangunguna po ng Pastor Joseph Guzman, maging ang Kids Online Ministries, ang Jam Kids Squad of LWBC Caloocan, Abacada of VFBC, MIBC for Kids of MIBC Marikina, Wow Kids of BHBC Valenzuela, and ang Bible Bibo of LWBC Santa Mesa. Patuloy natin ipanalangin ng ating bansa. Tayo po ngayon ay ang NCR ay nasa Alert Level 3 Quarantine Classification hanggang October 31. At patuloy natin ipanalangin ang vaccines for minors from 12 to 17 years old, maging ang 2022 elections na tayo po ay magkaroon ng mga God-fearing officials. Then patuloy po natin ipanalangin ang buong mundo na tayo po ay nasa pandemic, na bigyan ng Diyos ng karunungan ang mga nangunguna po sa siyensya upang makagawa na po sila at masupil na po ang pandemyang ito. At ito po ang ating nasa listahan. Kung meron pa po kayong gustong ihabol, ay mag-comment lamang po kayo. At this point po ay makikinig muna po tayo sa special number na ihahandog sa atin ni Brother Jack Villar. Buhay ko'y nooy walang kabuluhan, lubog sa mga bagay na
Sa libutan, di batid ang daan ng katotohanan. Puso'y ligaw, binulag ng kalayawan. Sa awa mo'y tinawag sa iyong bayan. Karumiha'y nilinis at hinugasan. Sadyang dakila ka, aking naman. Pagkalalang ko ay nagkaroon sa isang ikaw, Panginoon. Ikaw ang aking kailangan. Tanglaw sa isip at puso'y nandirinlan. Aliw sa bawat hirap at kalungkutan. Pag-asa sa buhay na walang hanggan. Bawat takbang katwiran mo'y aking gabay. Bigay mo, Espiritu'y umaakay. Sadyang dakila ka, aking naman. Maawain lubos, sapat mapagpala. Ikaw, Panginoon, tanging noo ko at sandigan. Tanglaw sa isip at puso ng dirinlan. Aliw sa bawat hirap at kalungkutan. Pag-asa sa buhay na walang hanggan. Papuri ay naan lamang sa'yo, Ama. Bibig kasi na may ligaya. Aawitin at sasambahin tuwing na tanging ikaw ang yuyukuran. Ikaw, Panginoon, tanging noo ko at sandigan. Tanglaw sa isip at puso'y nandirinlan. Aliw sa bawat hirap at kalungkutan. Pag-asa sa buhay na walang hanggan. Ikaw, Panginoon, tanging noo ko at sandigan. Tanglaw sa isip at puso'y nandirinlan. Aliw sa bawat hirap at kalungkutan. Pag-asa sa buhay na walang hanggan. Pag-asa sa buhay na walang hanggan. Amen, Brother Jack. Maraming salamat sa special number at nakakatuwa po na makita ang mga young people po natin na naglilingkod sa Panginoon at magpatuloy lamang po kayo na magpagamit sa ating Panginoon. At this point po ay dadako na po tayo sa ating maikling devotion for this afternoon. Ang ating pong main text ay kinuha natin sa James 5:7. James 5:7. At ito po ang ating mababasa. Sabi po dito, "Be patient therefore, brethren, unto the coming of the Lord. Behold, the husbandman waiteth for the precious fruit of the earth, and hath long patience for it, until he receive the early and latter rain." Tayo po ay manalangin. Ama naming banal na nasa langit, maraming salamat po, Panginoon, sa hapong ito na patuloy nyo kaming pinagtitipon-tipon, Panginoon, upang makinig ng inyong salita, upang kami po'y sama-samang manalangin at maipanalangin po namin ang aming mga mahal sa buhay. Salamat po, Panginoon, na kami ay may pagkakataon muli na mag-aral, makinig po sa inyo. Salamat po, Panginoon, itago niyo po ako ang inyong lingkod sa inyong likuran
upang ang inyong mensahe ang kanilang makita at hindi po ako. Salamat po. Ito po ang aking panalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. At sabi po dito, be patient therefore, brethren, unto the coming of the Lord. Ang ating pong devotion ay pinamagatan po nating God's perfect timing. God's perfect timing. At dito po sa binasa natin sa James 5:7 ay meron tayong tatlong bagay na pag-aaralan. Ito po ay ang waiting is a blessing, perfection needs time, and God's timing is always perfect. Now, dito, waiting is a blessing at pag-aaralan natin kung bakit siya naging blessing. And siguro mag-agree po kayo sa akin na sa buhay nating ito, nag-e-exist po ang time. Meron pong oras. At ito po ang reality ng mundo na ating ginagalawan. At tayo bilang mga tao, ang perception po natin sa oras ay linear. Diretso lamang. At ito ay palaging moving forward. So hindi po natin naibabalik yung nakaraan. Wala pa naman pong naka-invento ng time machine para mag-loop tayo pabalik. Kundi hanggang ngayon po, kahit advanced na po ang siyensya, ay ang oras po natin sa mundo ay nananatiling linear and moving forward. Now, the reality is sometimes meron tayong mga bagay na dapat nating hintayin, na hindi dapat minamadali. Pero of course, let us be wise, Hindi lahat ang topic natin is mayroong mga bagay. Hindi lahat ng bagay ay kailangan mong hintayin. So, dito makikita natin na pero ang gusto ko pong i-point out dito is sometimes meron namang mga bagay na pag minadali natin ay hindi nagiging maganda ang kinalalabasan. Now, dito sa mundo meron tayong seasons. So sa ibang bansa meron tayong winter, summer, fall, spring. Dito naman sa Pilipinas ay panahon ng tag-ulan tsaka tag-araw, dalawa lamang po. At mostly ang mga farmers po ang naghihintay rito. Kung mapapansin nyo, ewan ko siguro na narinig ko minsan sa lola ko dati na okay, pag bibili sila ng prutas, tinatanong nila ano ba ang in season ngayon. Kasi po sa mga farmers, merong mga seasonal talaga na crops and fruits. So yun, hihintayin muna nila yung season na yun bago sila magtanim. Dahil pagka sa ibang season sila nagtanim, hindi po nag-grow yung mga fruits and vegetables na yon. Ano pa po? Birthdays, mga events. Ito po ay mga bagay na hinihintay natin. Hindi naman tayo pwede magdiwang ng birthday ngayon kung hindi pa talaga ngayon yung birthday mo. Anniversaries, mga Christmas season, yan. Mga summer vacation, yan. Hinihintay po natin yan. Ang naghihintay rin po tayo minsan ng specific dates or specific na oras. Halimbawa, sa opisina, kung ang pasok mo 8 to 5, karamihan po ng empleyado, hinihintay po yung 5 p.m. Kasi uwian na po. Kung ikaw naman po ay isang estudyante, madalas hinihintay natin yung uwian din. And then even yung mga simple na processes po sa buhay natin, minsan kailangan natin maghintay. Kaya tulad ng halimbawa, ako mahilig akong gumawa ng yelo. Pag gumawa ka ng yelo, hihintayin mo muna yung tubig na maging yelo. Hindi pwedeng instant. Although ngayon meron na yatang nabibili na parang makina na sandali lang, pero still maghihintay ka pa rin. Kapag ka nagpapakulo po tayo ng tubig para sa instant noodles, hinihintay din po natin yan. Hindi naman yung pagkasalang mo ng tubig, kumukulo siya agad. And then yung paghinog ng mga prutas, hinihintay din po yan. Ang isa po sa crucial na dapat na hinihintay ay, as far as I know, is sa baking. Dahil kapag kulang sa oras, hindi maganda yung produkto at kung sobra naman ay susunog. So crucial po yan sa pagluluto. Now, ano pong mangyayari kapag tayo ay nagmadali? Pag hindi natin hinintay yung tamang oras. Sa mga example na nabanggit natin kanina, halimbawa, hindi mo mahintay yung summer season, nagpunta ka na sa beach, yun, yung 2 araw mo doon, umuulan. So, parang hindi sulit.
Hindi po ba? Now, kapag ka yung nihintay mo yung birthday mo, pero gusto mo na mag-celebrate yan, 5 buwan pa, parang wala pong saysay sapagkat hindi pa yun yung tamang panahon ng iyong kaarawan. And then, ano bang mangyayari kapag ka yung 8 to 5 na trabaho mo, 3:00 pa lang umuwi ka na? Bawas sa sahod. Kasi wala pa sa oras, umalis ka na eh. At pagka naman ikaw ay estudyante, at 3 oras pa bago mag-uwian, umalis ka na sa school, ano pong tawag doon? Alam po ito ng mga young people natin. Ito po ay cutting classes. Okay? At pag nahuli ka, dati palo, pingot. Ewan ko ngayon kung ano po ang parusa pagka nahuhuli ng ganyan. Kapag naman ang yelo na pinapalamig mo, bawa ako, nagbebenta ako ng yelo dati. Kaya lagi kong tinatanong, pag may bumili ng yelo sa akin, sinabi ko, may tubig pa. Bakit natin tinatanong? Bakit natin sinasabi may tubig pa? Kasi hindi natin alam kung bibilhin pa rin nila yon kahit hindi pa tapos yung proseso. Yung pagpapakulo natin ng tubig para sa ramen, para sabi nga ng mga Koreano, ramyeon. Pagka hindi masyadong kumulo yan at nilagay mo na agad doon sa cup noodles, hindi lalambot yung noodles. So, ano pa makikita natin dito? It is just not right. May mga bagay na pag pinadali natin, pag hindi natin hinintay at ipinilit po natin, hindi po maganda ang kinalalabasan. Hindi na po natin kailangan mag-aral ng malalim na doktrina kung bakit ganito. Ito lang po ang realidad natin eh. Sa mundo pa lang natin, sa experience pa lang natin eh. Alam mo na pag may mga bagay na minadali ka, hindi maganda or hindi perfect yung kalalabasan. Let us now consider Ecclesiastes 3:1. At ito po ang mababasa natin. Okay. Ecclesiastes 3:1. Sabi po dito, to everything there is a season and a time to every purpose under the heaven. Nung ang ating Panginoong Diyos ay ginawa niya ang mundo, gumawa po siya ng seasons na dapat nating sundin. Na sinasabi rin po dito sa talata na there is a right time for everything under the heaven. Ako po naniniwala na pagka ang Diyos ang gumawa, minsan sa mata po ng tao, pahirap eh. Parang bakit kailangan natin maghintay ng seasons? Bakit kailangan walang tugon? Pero ako po naniniwala na pagka ang Diyos po ang gumawa, bukod sa ito'y para sa kanyang glory, ito rin po ay may blessing sa atin. Meron tayong matututunan. Meron tayong character development. And ito po ang tinuturo ng paghihintay. What does waiting teach us? Una po, patience. Nade-develop po yung character of patience. Na yung pagka ang gusto nating makuha ay nakuha natin sa tamang oras, mas na-appreciate natin siya. Halimbawa, nung bata po ako, lagi nating hinihintay yung Christmas season kasi alam natin yan yung panahon na maraming regalo, yan yung panahon na masaya ang lahat. Imagine niyo kung araw-araw Pasko, nawawala yung value nung season. Nawawala yung excitement kasi yun na ulit eh. Araw-araw ganun eh. So, waiting teaches us to be patient. Na pagka nakuha natin, hinintay natin ng matagal at nakuha natin yung gusto nating makuha, mas na-appreciate natin, mas napapahalagahan natin. Ang pag-aaral po, matagal na kung matagal ka nang nag-aaral at malapit ka nang graduate, di ba mas ma-appreciate mo na okay, pinaghirapan ko to ng matagal. Kung mas na-appreciate mo yung mga bagay na nakukuha mo dahil hinintay mo o nag-invest ka ng oras dahil dito, mas pahalagahan mo, mas mahirap bitawan, mas aalagaan mo ngayon. Ano pa? Wisdom. Knowing when the right time is wisdom. Tulad ng karamihan sa atin, let us always pray for God's wisdom para alam natin kung it is the right time. Halimbawa, sa usapin ng pag-aasawa, let us always pray to God kung kailan ka dapat mag-asawa. Kasi merong tamang oras dyan. Pag minadali mo yan, more often than not, hindi nagiging maganda yung pagsasama. Kaya nga, pag minadali mo yan, maaring hindi ka pa handa. O kaya naman, kapag ka sumobra na sa edad, maaring hindi mo na rin ma-enjoy or baka magkaroon ka naman ng let's say,
parang difficulties, let's say, sa pagkakaroon ng anak. So everything has a time and place. And let us pray for wisdom para malaman natin kung kailan yung tamang oras ng mga bagay na gusto nating gawin. And also planning. Dahil nga binigay ng ating Panginoon seasons eh. So after ng diba, spring, winter, tama ba? Fall, winter, spring, summer. So alam mo, pagkatapos ng summer, spring ulit. So may pattern. At kung alam mo yung pattern, kung alam mo yung mangyayari sa susunod, magkakaroon ka ng oras na magplano. Alam mo, pagka tag-ulan sa Pilipinas, halos buwan-buwan may bagyo. So kung medyo mahina-hina yung bubong natin, habang summer pa lang, nagpaplano ka na, ginagawa mo na, pinaghahandaan mo na. Waiting for something teaches us to plan, teaches us to get ready for it. And lastly, what does waiting teach us? It teaches us to be trusting in the Lord. Na kapag tayo may pinagpe-pray sa Panginoon, 1 taon, 2 taon, yung iba dyan, kasing tagal na nung hardin ng panalangin, mula nung unang araw na nag-prayer request, hanggang ngayon prayer request pa rin. It teaches us to trust in the Lord. Kung wala pang sagot ang Panginoon, pagtitiwala lang po na balang araw, kung sa tamang oras, sa kanyang perfect time, ay tutugunin din tayo ng Panginoon. Kaya mga kapatid, sa ating mga nanonood, patuloy lang po kayo magpadala ng prayer request. Wag po tayong parang isang linggo, isang buwan, parang wala namang nangyayari. Wag po nating, kumbaga parang wag tayong magsawa na lumapit sa Panginoon, especially kung ang prayer request po natin ay hindi pa niya tinutugon. Now, number 2, perfection needs time. Perfection needs time. Isa pa sa mga realidad ng mundo rin is if you're doing something great, if it's a great structure, katulad ng mga pyramids, ng Great Wall of China, it takes time bago ma-complete. For example, ayon sa research ko, ang pyramids of Egypt, ang pyramids na nasa Egypt, yung Great Pyramid sa Giza, ito po ay 100,000 men ang nagtrabaho dito at inabot po ito ng 20 years bago siya mabuo. Ang Eiffel Tower naman po, 300 men. At 2 taon, 2 buwan at 5 araw po bago siya nabuo. Ang Great Wall of China, it has employed almost 2 million workers and it took 20 years para matapos. Ang Solomon's Temple ay gumamit ng 30,000 men and it took them 7 years para matapos po ito. These are just a few examples, and it is a testimony to us that if you want to build something great, if you want to build something that's outstanding, hindi pwedeng bukas, okay na. It takes effort, it takes time. Mas madali nga pong manira eh. Mas madaling mag-destroy. So, for example, yung Solomon's Temple, when Jerusalem was siege, nagkaroon ng, if I'm not mistaken, 4 months na siege. Pero yung destruction of Jerusalem, siguro 2-3 araw. Wala na. Sira na yung templo. That temple that took 7 years to complete was destroyed in just a few days. Now, hindi lang sa paggawa ng mga building, no, mga structure, pero sa ibang mga bagay, makikita rin po natin na perfection takes time. When learning a new instrument, naalala ko, si Shem noon, nung nagsisimula siya, that was around, siguro 3 years old siya, 4 years old, or 6 years old. Nung nag-start siya magpiano, at talagang naririnig ko, paulit-ulit dito sa bahay, ay Twinkle, Twinkle, Little Star. Paulit-ulit yan, Twinkle, Twinkle, Little Star. Tapos, Old MacDonald, hanggang sa yung mga nagagawa niya, over time and over practice, nagiging mas komplikado na. Ngayon, marunong siyang tumugtog ng We Wish You a Merry Christmas. So, pwede na kaming mga caroling. At ihanda lang namin yung Gcash namin sa online caroling namin. And aside from the instruments, when you master a skill, hindi naman yung kapag ka nag-bake ka ng cake, yung unang binake mo, perfect na eh. It takes time, it takes learning,
para ma-master mo yung skill na yon. Yung pagbago ka sa trabaho, hindi naman yung pag-upo mo dyan, o gawin mo to, i-expect ng boss mo, perfect lahat. Hindi, pag-aaralan mo pa. Meron po tayong tinatawag na learning curve na merong oras para ma-master mo, ma-familiarize ka doon sa mga dapat mong gawin. All these need time. Bago mo bago mo ma-familiarize yung sarili mo, bago maging perfect yung output mo, it needs time, and that time is dapat spent practicing that skill para po ma-perfect natin. It's the same way na tayo po mga Kristiyano, we need consistency over time para maging perfect Christians. Kung di niyo po, kung naalala niyo po, ito po ay isa sa panawagan ng ating Panginoong Diyos, ating Panginoong Jesus. Nang sabi po niya ay, be thou perfect as your Father in heaven is perfect. Wala naman pong mga naligtas ngayon na bukas alam na yung doktrina eh. Wala pong naligtas ngayon na bukas alam na niya lahat ng itinuro ng ating Panginoong Jesucristo. Wala namang bagong manggagawa sa gawain ng Panginoon na bukas alam na niya yung mga gagawin. Naalala ko nga, nung nagsisimula kami sa UBS, ay talaga naman po, ay ang dami naming kapalpakan nung nagsisimula pa lamang kami. Sapagkat we're learning. And it takes time. It takes na consistent, na paulit-ulit mong ginagawa para maging maayos yung output mo. And wala namang bagong choir member na bukas alam na niya lahat yung mga kanta. Even yung mga matatagal na nga pong choir members, I believe that they still need to practice and they still need to learn the songs. Now, it is important bilang mga Kristiyano as time progresses na meron tayong 3 D. Meron po tayong discipleship, meron tayong discipline, at meron tayong dedication. So discipleship, it's a mentor-mentee relationship. Hindi po pwede na walang nagturo sa atin. There will always be someone who will teach us. Andiyan ang ating pastor, ating elders, mga mature Christians. Now, we need discipline for both the new and the old, yung mga mentors. Hindi kasi pwede na pagka-fellowship or kapag ka may mini-mentor ka, pero hindi naman tungkol sa salita ng Diyos yung pinag-uusapan nyo, walang disiplina yon. Baka ibang topics pang na pag-aaralan nyo. And then, dedication to learn the Word of God. Bilang mga Kristiyano, both old and new Christians, hindi tayo exempted. Bago kang Kristiyano, nakakilala sa Panginoon, you have to dedicate yourself, you have to spend time to read the Bible, you have to spend time to listen to preachings, you have to spend time to practice what you've learned. Now, let us consider 2 Timothy 3:14. Ito po ay sinulat ni Pablo para kay Timothy. Ang sabi po dito, but continue thou in the things which thou hast learned and hast been assured of, knowing of whom thou hast learned them. At dito makikita po natin, sinasummarize po ng verse na to, yung 3 D na nabanggit ko. Ang discipleship, merong mentor, merong mentee. Mine-mentor po ng Apostol Pablo si Timothy na siyang tinetrain niya to be a leader in the church, a pastor. Merong discipline. Ang sabi dito, continue thou in the things which thou hast learned. Kasi pwedeng natutunan mo na, pero kinalimutan mo rin. So it takes discipline to continue and to consistently do kung ano yung natutunan mo na. And then dedication to learn the Word of God. Sabi po dito, continue thou in the things which thou hast learned and hast been assured of, knowing of whom thou hast learned them. Sinasabi po dito na ano ba yung natutunan ni Timoteo kay Pablo? Karamihan naman po dito, I'm sure, is the Word of God. You continue in the Word of God and you dedicate yourself to learning the Word of God. When he was around 30 years old. Ayon sa aking research, at salamat sa internet at marami tayong nare-research, tinignan ko, what is the physical peak na kung saan ang isang lalaki ay pinakamalakas. Ang sabi po sa research ko, the men are strongest physically between 20 to 30 years old. Tapos, naalala ko, ang ministeryo ng ating Panginoong Jesucristo ay mostly physical. Kung maaalala nyo, siya po ay nagpupunta sa mga tao.
Wala siyang sasakyan, wala siyang kabayo, wala siyang donkey. Nagpupunta siya sa iba't ibang cities, nagpupunta siya sa dalampasigan, nagpupunta siya uh, sa wilderness. And this, para magawa niya to, he needs physical strength. And that is the perfect age for him and the perfect time for him to start his ministry. Another reason is, sabi po sa Numbers 4 verse 2 to 3, ay ang mga priests daw po nung panahon ni Moses should start their ministry at 30 years old to 50 years old. And when Jesus started his ministry at 30 years old, it was to obey the law of Moses para maging perfect po ang kanyang ministry, no blemish, maging sa pagsunod niya sa law of Moses. It was the perfect timing as planned by God. Walang na-break na laws at siya po ay nasa tip-top shape para magawa po niya yung mga dapat niyang gawin sa kanyang ministry. It's a perfect timing. And that, let us consider John 11:5-6, another example of God's perfect timing. Now, Jesus loved Martha and her sister and Lazarus. When he had heard, therefore, that he was sick, he abode 2 days still in the same place where he was. Di ba tayo nagtataka na narinig ng ating Panginoong Hesukristo, may sakit si Lazarus. Sa verse 5, nakasulat dito, Jesus loved Martha, her sister, and Lazarus. Tayo bilang tao, pag narinig natin na ang isang mahal natin sa buhay may sakit, di ba ang tendency natin is puntahan na natin? Especially, Jesus Christ has the power to heal Lazarus. Pero di ba tayo nagtataka, why did he stayed for 2 more days instead of rushing back para pagalingin si Lazarus? Isang sagot lamang po. Isa lang po ang sagot sa tanong na yan. Because it is for the glory of God. Kung babasahin po natin yung verse 4, dito ay sinasabi ng Panginoon na kaya nagkasakit si Lazarus, it is because for the glory of God. Kaya mga kapatid, kung wala pang sagot sa ating heart's desires, sa ating mga panalangin, patuloy tayong nakakaramdam ng patuloy tayong sa suffer sa ating kalagayan ngayon, kung hindi tayo nakakakuha ng material blessings, na baka kahit anong gawin natin, kahit anong hirap or dedication natin sa trabaho, hanggang hindi pa rin tayo umaangat, hindi pa rin sapat yung ating kinikita, mga kapatid, hindi po ibig sabihin nun na hindi tayo mahal ng Diyos. Ang katotohanan po niyan, baka nga po dahil mahal tayo ng Diyos, kaya hindi pa niya ito binibigay sa atin. Baka rin hindi pa tayo prepared sa ating hinihiling. Maaring mali ang ating hinihiling at ang Panginoon ay mayroong mas magandang kasagutan. Maaring tayo ay kaya tayo patuloy na nagsasuffer, nahihirapan, baka gagawin tayong example ng ating Panginoon para sa ibang mga Kristiyano. Baka yung ating heart's desire ay hindi aligned sa plano ng Diyos sa atin. At above all this, so you can see na maaring para sa tao, baka binaliwala ako ng Diyos. But in fact, baka kaya hindi binibigay ng Diyos dahil sa pagmamahal din niya sa atin. Naalala ko tuloy, one of the questions that I had before was, if God loved us, why is there death? Bakit kailangan nating mamatay? Mahal pala tayo ng Panginoon. Pero natutunan ko na death was imposed to human beings because of the love of God. Because we cannot continue living forever in sin. So ganun din po, so ganung prinsipyo, baka kaya wala pa tayong kasagutan dahil din sa pagmamahal ng Panginoon sa atin. Baka hindi lang po natin nakikita ito. Above all this, please remember na kung wala pa yung mga kasagutan na yan, na God's timing is perfect and it will always be for His glory, para sa kanyang kalwalhatian. And as Christians, we should always rejoice. And we should always parang dapat lagi nating pinapahalagan, or dapat maging kagamit-gamit tayo for the glory of God. And this is our purpose while we wait for Christ's return on earth. Even the second coming of Christ teaches us to be patient. Bakit? Walang nilagay sa Bible kung kailan eh. There's a lot of predictions out there na napahiya na sila
sapagkat pinipredict nila sa ganitong date darating ng ating Panginoon sa Kristo. Hanggang ngayon mga kapatid, nandito pa rin tayo, wala pa rin ang Panginoon sa Kristo. Bakit? Sapagkat ang nakakaalam lamang ay ang Ama. Even the angels in the heavens doesn't know kung kailan. Only the Father knows. At alam natin na kapag dating ng ating Panginoon sa Kristo muli sa lupa, it is the perfect timing and it is for His glory. Nawa po ay naging pagpapala ang ating maikling devotion ngayon. At ngayon naman po ay dadako na tayo sa ating pananalangin. At samahan niyo po ako na mag-pray. Kung meron po kayo makikita at magpa-flash naman po dyan sa ating screen yung mga nabanggit natin kanina. Kung meron po kayo maaalala at mababasa ay patuloy niyo pong ipanalangin sa inyong personal prayers. At meron pa ba tayong... Okay. So... Okay. Tayo po ay mananalangin na. Ama naming banal, maraming salamat po sa inyong salita. Salamat po sa napag-aralan namin ngayon. Tulungan niyo po kami, turuan niyo po kaming maghintay sa tamang oras. Turuan niyo po kami, Panginoon, na luwalhatiin ka. Na sa aming paghihintay kami maghanda. Sa aming paghihintay patuloy naming mag-glorify po kayo, Panginoon, at wala na pong iba. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa nagdaang linggo. Salamat po sa mga nag-celebrate ng kanilang mga birthday sa panibagong buhay na inyong binigay sa kanila. Patuloy niyo silang pagpapalain, Panginoon, at patuloy niyong bibigyan ng kalakasan ng kanilang lupang pangangatawan. Salamat din po, Panginoon, sa mga nagdiwang ng kanilang mga anniversaries. Patuloy niyong patatagin ang kanilang pagsasama, Panginoon, at hawakan niyo po ang kanilang pamilya. Salamat po, Panginoon, sapagkat ang mga churches ay nagdiriwang ng kanilang mga anniversaries. Patuloy kayong gumagawa in the midst of your people, Panginoon. Patuloy kayong nagpaparamdam that you are still in control, na ang inyong pong doctrines ay buhay, at patuloy kayong gumagawa dito sa lupa, Panginoon. Salamat po sa 29th Church Anniversary ng Kogyo Baptist Church. Palain niyo po ang kanilang pastor, Panginoon. Hawakan niyo po ang mga miyembro. Magiging celebration po ng 5th anniversary ng MIBC Silangan, Panginoon, ay niyo pong pagpalain. Hawakan niyo po ang aming pastor, Pastor Mike Digan, ang mga miyembro po, Panginoon. At patuloy niyo kami, Panginoon, na palaguin sa inyong gawain. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa 4 na kaluluwa na nakakilala po sa inyo na itong nakaraan na linggo. Salamat po sa inyong gawain sa Hardin ng Panalangin, sapagkat ito po, ang isa po rito ay bunga ng inyong ministry. Salamat po, Panginoon, sa naging success ng Fourth World Evangelization, Panginoon, na gawain sa Bacoor, sa Baptist Church. Salamat din po, Panginoon, sa blessings at protection na binibigyan nyo sa family ng Sister Carlota. Salamat po, Panginoon, sapagkat nakapasa po si Sister Alexis Salazar sa kanyang exam. At salamat din po, Panginoon, sapagkat si Gian Paldeng ay lalabas na po ng ospital. Panginoon, patuloy niyong hawakan ng batang ito, pagilingin sa kanyang karamdaman, bigyan po ng comfort sa kanyang sakit na nararamdaman. Salamat din po, Panginoon, sapagkat ang Mambel Paraiso ay nagawa na po ang procedure po sa kanya, at nagpapasalamat po kami sa inyong provisions at sa lahat po ng mga prayer warriors na sumama po at nanalangin para sa kanya. Panginoon, kami po ay humihingi ng inyong gabay. Hindi, Panginoon, at hawakan niyo rin po ang pamilya ng Brother Nalito Alig. Bigyan niyo po sila ng comfort, Panginoon, sapagkat imaon na po ang kanilang angkin na si Romel Severino, Panginoon, na bigyan niyo po ng kapayapaan ng pamilyang ito. Bigyan niyo, Panginoon, ng mga provisions para po sa kanilang kakailanganin. Maraming salamat po, Panginoon, sa patuloy niyong paggabay sa amin, sa patuloy na paghawak sa amin sa pang-araw-araw. Panginoon, dalangin namin na pagalingin niyo po si Sister Alex Valdez sa kanya pong karamdaman. Nilalapit din po namin, Panginoon, si Emma Mish, sapagkat magkakaroon po siya ng surgery para po sa kanyang brain tumor. Dalangin din namin, Panginoon, ang si Dang Soriano, sapagkat siya po ay may vertigo. Hindi, Panginoon, nilalapit namin ang Tita Cora Castillo, si Eliza Rojas, Panginoon, maging si Yen
Uy, Lua, Madzarevic, maging si Ana Pulido na may goiter, Panginoon. Nilapit din po namin ang Pastor Neil Kekep sapagkat siya po ay may karamdaman, masakit po ang kanyang likuran. At nilalapit din po namin si Marife Kaka, ang Panginoon, sapagkat siya po ngayon ay nasa ICU. Panginoon, kayo po ang nakakaalam ng kanilang mga kalagayan. Patuloy silang pagalingin. Hawakan niyo po ang mga gamot na kanilang kakailanganin, maging ang mga doktor na nagpapagaling po sa kanila. Bigyan niyo rin po sila, Panginoon, ng provisions na kakailanganin nila sa kanilang pagpapagaling. Panginoon, nilalapit po namin ang mga kapatiran. Ngayon yung Panginoon ay nilalapit na Ma'am Joyce, sina Sister Milka and Brother Sean para sa kanilang vaccination at ang maging second term po sa BMO-BBS. Nilalapit po, Panginoon, ang Pastor Nel Datur, ang 7th World Virtual Missions Conference na gaganapin po bukas, Panginoon. Mga Panginoon ay maraming maabot na kaluluwa, maging pagpapala po ang gawaing ito. Nilalapit, Panginoon, ng Ma'am Kay Shop, si Nanay Lily Fernandez para po sa mga procedures na kakailanganin para po sa kanyang prosthetic legs. Maging ang kanyang provisions po para sa kanilang pangangailangang pinansyal. Panginoon, nilalapit po ng Sister Carlota ang kanyang mga loved ones na makakilala po sa inyo. Karoon po ng maayos na kalusugan, ng mga extra blessings, Panginoon, at patuloy niyo po silang ingatan, maging ang kanilang mga mahal sa buhay sa kanilang pagtatrabaho. Panginoon, ang nilalapit naman po ni Sister Alexis ay si Brother Alexander at Sister Irene, Panginoon, para po sa nalalapit at preparasyon po para po sa kanilang kasal. Nahawakan niyo po sila at maging maayos po ang pag-aasikas po nila ng kanilang mga kakailanganin. Kayo na rin po bahala, Panginoon, na mag-provide para po sa kanilang financial needs. Panginoon, napanalangin po namin si Brother JB, maging ang kanyang mga kamag-anak, si Jane, maging ang kanyang staff. Patuloy niyo silang ingatan, Panginoon. At salamat din po, Panginoon, na siya po ay nakabisita sa kanila. Panginoon, patuloy namin nilalapit si Christine para po sa kanyang bar exam. Panginoon, nilalapit po namin ang Sister Sarah para po sa kanyang second dose. Nawa po, Panginoon, ay maging limited lang po at minimal ang maging side effects po sa kanyang pangangatawan. Panginoon, nilalapit naman po at dalangin ng Pastor Russell Covarrubias. Bigyan niyo po siya ng kalakasan, ng magandang kalusugan, Panginoon, para sa kanya at sa kanyang buong pamilya. Ngayon, Panginoon, pinagpipray po ng Brother Nick Casiao na siya po ay makakuha at makapasa po sa APF SAT exam. Panginoon, maraming salamat po. Patuloy namin nilalapit ang aming mga expectant mothers na kayo naman po bahalang humawak sa kanila, magkaroon sila ng safe na delivery at maging malusog po ang mother and child. Panginoon, nilalapit din namin ang aming mga elders and senior citizens, Panginoon. Kayo na po ang bahala na magbigay ng provisions po sa kanila at comfort po sa pang-araw-araw. Panginoon, nilalapit namin ang MIBC Silangan, ang aming pastor, Pastor Mike Digan, maging ang kanyang family. Patuloy niyo po silang hawakan at bigyan ng provisions, Panginoon. Patuloy niyo pong hawakan ang aming church services and ministries, Panginoon. Patuloy niyo kayo mag-provide sa amin, Panginoon, sa aming pangangailangan, sa mga financial needs po para sa church building at equipment na kakailanganin. Panginoon, dalangin ko din po na pagpalain niyo at hawakan, palaguin niyo po ang mga miyembro ng MIBCS, ang Belen family, ang Maragon family, ang Cervantes family, Panginoon, ang De Guzman Belen, ang Entor, Vicente families, ang De Los Santos Belen, Yabut, and Valdez families, Panginoon, ang Salazar, ang Villar, Arboleda families, Mabansag, Escobar, and Charvet families, Panginoon. Patuloy namin nilalapit ang Careso, Arsino, at Renomaro families, maging ang Casiao, Gutierrez, at Ucab families, Panginoon. Panginoon, maraming salamat po. Patuloy namin nilalapit ang mga mahal namin sa buhay, ang Diaz, Villamiel, ang Ingracia, and Kiben families, maging ang Katakian family na nasa Atimonan and San Pedro, ang Villamiel and Obin na nasa Alberta, Canada, Panginoon. Patuloy namin nilalapit sa inyo ang Sari and Yabut family sa Cavite and Marikina, Panginoon. Sina Alan, Dennis, Edgar, and Francis Castillo, Panginoon, at kanilang mga families.
maging sina Abilion, Beldemor, Castillo, Chua, Doma, Halili, Peña, and Tan families, Panginoon. Hawakan niyo rin po ang Maximo, Rivas, and America families, ang Roas family, ang Mercalesha families, ang Santos family, ang Inocencio and Abdul Razak families, ang Shapno families, ang Orara family, Panginoon, ay niyo po patuloy na hawakan at pagpalain. Patuloy kaming nananalangin, Panginoon, para sa aming mga kamanggagawa, kamagmahal sa buhay na hindi namin kapiling, nasa ibang bansa. Hawakan niyo po ang bawat isa, Panginoon, at patuloy niyong ingatan at patuloy po nila kayo masumpungan kahit po malayo sila sa amin. Panginoon, panalangin namin na patuloy niyong bigyan ng provisions, hawakan, i-guide po ang aming mga pastors, ang kanilang ministries, maging ang mga online ministries, Panginoon, at kayo na po ang magpala sa mga tao nasa likuran nito, mula po sa mga pastor na namumuno hanggang sa mga nag-ooperate po ng mga online ministries upang mapalawig po ang inyong salita sa gitna ng pandemya. Panginoon, patuloy naming nilalapit ang aming bansa sa nalalapit na eleksyon. Nawa, Panginoon, ay magkaroon kami ng mga leaders na may takot sa inyo, leaders na nakakilala po sa inyo, Panginoon. Patuloy namin nilalapit ang aming bansa, Panginoon, maging ang buong mundo na nasa gitna po ng pandemya. Panginoon, kaawaan niyo po kami at tapusin niyo na po ang pandemyang ito. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po ang aking dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. Okay. Ngayon naman po ay dadako na po tayo sa ating pagbati. Okay. Kukunin ko lamang po. Okay. In behalf po of Pastor Mike, ay binabati po namin ang lahat ng nakasama po natin ngayong hapong ito. Of course, Pastor Mike Digan and family, si Romar Bornales, maraming salamat Romar at nakasama ka namin. Ang Nanay Lourdes Mercalesha, maraming salamat po. Beth B.D. Chua, maraming salamat po. Pastor Nel Datur, maraming salamat po at magandang hapon po, Pastor. Ang Lady Digan Valdez, maging si Ma'am Christine Fernandez Shapno, maraming salamat po. Sister Helen Ortiz Paras and Pilar Ella Villar, maraming salamat po. At ang Tita Edith Santos, salamat po, all the way from Cavite po yan. And ang aking pong number 1 fan, ang Nanay Amihan Nyabut, maraming salamat po. At wala po kayong sawa na tumututok sa amin. Ang Mami Nilda Villamiel, maraming salamat din po. Auntie Nenita Saria from Cavite, maraming salamat din po. Sister Shalini Gloriani, maraming salamat din po. Nanay Fe Carpio, maraming po salamat. Ang Preacher Renato Orihino, maraming salamat po, Preacher. And then regards po kay Ma'am Teng. And then ang Sister Alexis Salazar, maraming salamat din po. Robert Soriano, thank you po. And Nanay Elvie Rivas, maraming salamat po sa pagsama niyo sa amin ngayong hapong ito. Ang Sister Irene Careso, Sister Agnes Katuria, Eliza Mabansag, and Sister Percy Zapata, and si Sir De Guzman JR. Maraming salamat po sa lahat po ng nakasama namin. Doon po sa hindi po nabanggit ay patuloy lamang po kayo na maglagay po ng emoji or mag-comment po kayo upang maitala po namin, mabati po namin kayo sa programang ito. And of course, wag po nating kalimutan sa darating po na October 31 sa Sunday ay sineselebrate po natin ang 47th birthday ni Pastor Mike Tigan. At tayo po ay sama-samang makiisa at makisaya po para sa celebration po na ito. Okay. At okay. At patuloy din po natin ipag-pray para po sa anniversary ng MIBC Silangan. Yung week po before November 21 ay magkakaroon po ng evangelistic week. Ito po makakasama po natin ay kami rin po ang mga hardinero, sina Preacher Gary, Preacher Jebes at ako po. Maging ang culmination po nito ay sa Friday na pangungunahan po ng Pastor Mike Digan. Pag-pray po natin yan na maging successful po sa aming paghahanda, maging sa mga mensahe po
para sa linggong iyan. And okay. Salamat din po sa pagsama sa amin. Peter Mitch, Biyernes. Okay. Yun lamang po at maraming salamat po at ang hardin po ng panalangin ay babalik sa Tuesday sa ganap po na 5 p.m. at makakasama po natin ang Preacher Jabez sa oras na yan. Patuloy lamang po tayo na manalangin, patuloy po tayo magtiwala sa ating Panginoon. God bless you po.